Isang matinding diktikang labanan na nangyari sa Game 1 ng PBA Season 50 Finals sa pagitan ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel. Isang dikit na laban na nasaksihan ng libo-libong fans kung saan parehong tumaging sumuko ang dalawang koponan. Palitan ng opensa, higpit sa depensa at mga crucial na basket sa huling yugto ng laro ang naging susi sa isang tunay na finals atmosphere. Agad na binuksan ng TNT ang opensa sa unang yugto ng laro sa pamamagitan ng magkasunod na basket ni na RR Pugoy at Chris Macolu. Ngunit hindi nagpatinag ang Barangay Ginebra dahil mabilis na sumagot si Japet Aguilar sa pamamagitan ng sunod-sunod na puntos upang panatilihing dikit ang laban. Sa 3:51 mark ng first quarter, isang napakagandang pasa ang ginawa ni Justin para sa takeaway layup ni Scottie Thompson para lumobo sa 7 ang lamang ng Gene Kings. Naging matinding palitan ng puntos ang unang quarter kung saan parehong nagpapakita ng husay sa opensa ang magkabilang kupunan. Kanya-kanyang sagot sa bawat tira at halos walang gustong magpahuli sa opensiba. Ngunit bago tuluyang matapos ang unang yugto, nakuha ng Barangay Ginebra ang huling basket na nagbigay sa kanila ng 5 puntos na kalamangan, 30-25 laban sa TNT Tropang 5G. Sa second quarter, nagpatuloy ang mainit na shooting ng Gene Kings na para bang lahat ay may apoy sa kamay. Pero hindi nagpatinag ang TNT na pumupukol din ng tira sa labas. Si Justin, walang takot na tumitira gamit ang kanyang signature fadeaway shot para mapanatili ang kalamangan sa Ginebra 45-33. Nagpatuloy ang kalamangan ng Ginebra at tila ba walang balak magpahabol sa TNT. Ang former TNT forward naman na si Troy Rosario tila gigil na gigil sa laban at 2 reverse layup ang pinakawalan. Kagaya ng first quarter, nagtapos ang first half sa isang 3-pointer na naman na galing sa Ginebra sa likod ni Scottie Thompson upang tulungan ng Ginebra na umabante sa first half 57-44. Sa pagpasok ng third quarter, kahit kalabaw pa rin si Chris Macolu para sa TNT dahil di nito alintana ang depensa ng kalaban. Pero syempre hindi magpapahuli ang superhero ng semifinals na si RJ Abarientos para sa kanya nag-iinit na shooting para umabante ang Ginebra 62-46. Pero hindi nagpatinag ang TNT sa palitan ng puntos. Bagamat ayaw magpahabol ng Ginebra, ginawa ng paraan ng TNT na kahit papano makadikit. Kahit na imposibleng mahabol ang Ginebra sa kaunting oras, naipilit naman nilang ibaba ito sa 79-72 sa pagtatapos ng third quarter. Pagpasok ng fourth quarter, tila nagising ang TNT Tropang 5G at unti-unting binura ang malaking kalamangan ng Barangay Ginebra. Mula sa dating 18-point lead ng Gene Kings, nagpakawala ng matinding opensa ang TNT sa pangunguna ni na Chris Macolu at RR Pugoy upang gawing dikit ang laban. Sa kalagitnaan ng final period, nakuha pa ng TNT ang 95-90 na abante at tila papunta sa panalo ang Tropang 5G. Ngunit sa mga sandaling pinakakailangan ng Ginebra ang puntos, sumagot si RJ Abarientos. Nagpakawala siya ng 2 napakahalagang 4-point shot na muling nagbigay ng momentum sa Gene Kings at ibinalik ang kanilang kalamangan. Hindi pa rin sumuko ang TNT sa nalalabing 10.6 seconds na ipasok ni RR Pugoy ang isang napakalaking tres upang itabla ang score sa 100 all. Dahilan upang mabuhay muli ang pag-asa ng Tropang 5G na maagaw ang Game 1. Ngunit sa pinakahuling sandali ng laban, muling ipinakita ni Justin Brownlee kung bakit siya ay isa sa pinakamahusay na import sa kasaysayan ng PBA. Sa nalalabing 0.6 seconds, naipasok niya ang isang napakahirap na fall-away bank shot sa harapan ng depensa ni Chris Macolu upang ibigay sa Barangay Ginebra ang 102-100 na panalo.
Nagkaroon pa ng huling pagkakataon ng TNT matapos ang inbound play, ngunit hindi na naipasok ni Calvin Oftana ang kanyang layup attempt. Tuluyang tinatakan ang kapanapanabik na Game 1 victory ng Barangay Ginebra sa harap ng mahigpit na 11,000 fans sa Smart Araneta Coliseum. Sa uli, si RJ Abarientos ay nagtapos na may 24 points at 7 assists, habang si Justin Brownlee ay may 23 points, 8 assists, at ang pinakamahalagang tira ng gabi para naman sa TNT, nagtala si Chris McCollum ng 25 points at 14 rebounds, habang si RR Pugoy ay may 22 points sa kabila ng kanilang pagkatalo. Dahil dito, hawak na ngayon ng Barangay Ginebra ang 1-0 na bentahe sa Best of 7 Final Series. Bagamat si Justin Brownlee ang tumapos sa laban sa pamamagitan ng game-winning basket, hindi rin maaaring baliwalain na naging kontribusyon ni RJ Abarientos sa mga huling minuto ng laro. Sa panahong tila nawawala na ang momentum ng Ginebra at hawak na ng TNT ang kalamangan, nagpakita ng matinding kumpiyansa ang batang guard ng June Kings. Sa kabila ng pressure ng finals, hindi nagatubiling bumitaw si Abarientos ng dalawang napakahalagang 4-point shots na muling nagbigay ng buhay sa kanilang kampanya. Ang kanyang mga tira nagsilbing mitya upang muling makabangon ng Ginebra at manatiling dikit ang laban hanggang sa mga huling segundo. Makikita rin sa laro ito ng hindi matatawarang karanasan ni Coach Tim Cone. Kahit na nabura ang kanilang 18-point lead, nananatiling kalmado ang veteranong coach at patuloy na pinagkakatiwalaan ng kanyang mga pangunahing manlalaro sa crunch time. Bagamat inamin niyang hindi siya nasiyahan sa naging depensa ng kanyang koponan sa second half, masaya pa rin siya nakahanap ng paraan at ang kanyang mga manlalaro upang makuha ang panalo. Sa panig naman ng TNT Tropang 5G, maraming positibong bagay ang maaari nilang dalhin sa Game 2. Sa kabila ng malaking pagkakahabol sa kanilang ginawa, ipinakita nilang kaya nila makipagsabayan sa Ginebra at kahit mabigyan ng malaking lamang ang kalaban ay kaya pa rin nilang makabalik sa laro. Pinangunahan ni Chris McCollum ang TNT sa kanyang 25 points at 14 rebounds, habang si RR Pugoy ay muli nagpakita ng pagiging clutch player matapos maipasok ang napakahalagang 3-point shot na nagtali sa score sa 100 all. Bagamat nauwi sa pagkatalo ang kanilang pagsisikap, malinaw na hindi basta-basta ibibigay ng Tropang 5G ang seryeng ito. Isa rin sa mga naging susi ng laro ang suporta ng fans ng Barangay Ginebra. Sa tuwing nakakagawa ng momentum ang June Kings, lalong umiingay ang loob ng Smart Araneta Coliseum. Ang enerhiya mula sa mahigpit na labang ito at sa mga manonood ay tila nagsilbing dagdag na inspirasyon para sa crowd favorites na makuha ang mahalagang unang panalo ng serye. Para maging updated sa mga sports news and events, basketball, boxing, esports at kung ano paman, huwag kalimutang i-follow ang Sports Balita International sa ating Facebook at YouTube page para laging updated sa mundo ng palakasan.